Ano-ano nga ba ang mga posible nating makita sa paparating na chapter? May mga mangyayari na naman kaya na magpapagulat o mga pagre-reveal na magiging sagot sa mga tanong natin? Samahan nyo ako sa mga predictions para sa chapter 1128 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ang daming yung nangyari sa nagdaang arc ng Egghead Island. Magmula sa pagre-reveal kay Vegapunk sa mga Seraphim, mga labanan na malulupit na nakita natin, ang mga powers ng Gorosei, flashback ni Kuma at ang pagre-reveal ni Vegapunk sa iilang mga impormasyon patungkol sa Void Century at ang nangyaring gera nun. Nakita din natin kung gaano kalakas ang haki ni Joy Boy na kayang patumbahin ang buong fleet ng Marines na ginagamit sa Buster Call. Ang dami nga nating nalaman, natuklasan at natutunan sa natapos na arc at ngayon nga ay andito na tayo sa panibagong arc ng One Piece, ang Elbap. Nagsimula na nga ang arc na to dahil sa nakaraang chapter ay nandun na sa Elbap ang mga bida natin. Nagkahiwa-hiwalay man pero nagkita na ulit ang mga to. Nanggulo na nga din agad itong Monster Trio at si Luffy nga ay kumakain na ng mga malalaking hayop doon pero patikim pa lang yan. Ano-ano pa kaya ang makikita natin at ano ang posibleng mangyari sa paparating na chapter? Alamin natin yan. Umpisaan natin ang prediction dito sa mga magiging balita sa buong mundo dahil nga nasa panibagong arc na tayo ay may mga mangyayaring labanan at aktibidad ang mga taong maimpluwensya ngayon sa One Piece. Netong parating na chapter ay malamang may mga update tayo sa mga gagawin nitong mga Marines patungkol to sa nangyari sa Egghead dahil nga natalo sila doon. Nawala si Saturn at nasaksiyan nyo ng mga Vice Admiral. Ganon din ang Punk Records. Nawala din sa World Government ang isa sa mga pinakamahalagang asset nila. Malamang to magpaplano ng maigi ang Marines para makuha ulit yung Punk Records at syempre mapigilan ang paparating na gera para doon sa One Piece. Panigurado na gagawa din ng paraan nitong si Morgans na maisawalat yung mga magagandang balita nito. Lalo na yung nangyari sa Egghead. Dahil ang laking issue nun, marami din siyang malalaman sa mga sasabihin ni Wapol na sikreto sa Marijoa. Kaya tiba-tiba. Mahirap din kalaban si Big News Morgans kasi ang powerful ng balita sa One Piece. Ang daming mahihikayat nitong si Morgan kapag naisiwalat niya lahat ng mga nangyari na yon. Lalo na yung nasa Marijoa. Sana nga ay ma-update din tayo sa galaw nitong si Dragon dahil nga kasali din siya at ang Revolutionary Army sa magiging labanan sa pagkuha sa One Piece dahil magiging magulo ang mangyayari nun kasi nga ang concern nila ay yung mga tao. Ang daming mapapahamak at mamamatay kapag hindi sila kumilos na mapigilan kung sino man yung pupunta doon sa Last Island at kukuha sa One Piece dahil ito din kasi ang magiging responsable sa kahihinatnan ng mundo nila. Lalo na kung nakuha din ito yung mga ancient weapons. Sa tingin ko talaga ang magiging target nila Dragon dito ay yung mga ancient weapons dahil yon yung pinaka mag-uumpisa ng kaguluhan at pagkawasak sa mundo. Kailangan nilang ma-secure yung mga ancient weapons para hindi yun magamit sa kasamaan. Alam natin yan, ang dami kasing mga masasamang pirata na naglilibot ngayon sa dagat at isa na dito itong si T. Kailangan nilang bantayan si Blackbeard. Dito naman tayo sa Elbap. Di ba nga ay nagumpisa na ang arc na to at yung ibang mga bida natin na nasa Elbap na. Ito nga yung grupo nila Luffy. Nandun na sila. Tumichibog na nga si Luffy. Itong nasa Elbap ship naman ay naguguluhan kung nasan nga sila Luffy na hindi nila alam na nandun na sa Elbap. Ang posibleng mangyayari talaga dito ay hiwalay na naman as usual. Kapag may bagong arc, hiwalay lagi ang mga bida natin. Mukhang itong sila Robin ay mapupunta doon sa lugar nila Saul. Ang unang tapak nila sa Elbap ay doon sa lugar nila Saul o sa base nila Dory at Brogy. Siguro ito yung napuntahan nila Shanks malapit sa dagat. Tingin ko nga din parang nakahiwalay itong sila Saul sa Elbap. Nandun kasi sila sa bungad. Sila Luffy parang malapit-lapit sa sentro. Hindi lang talaga natin alam kung ano talaga ang nangyari sa kanila o sino yung kumuha kila Luffy. At dagdag ko nga pala na parang sila Robin ang mamimit nitong tao na to. Yung shadowy figure na nakita natin na umiinom. Mukhang si Scapper talaga to. Bakit ko nga ba laging sinasabi na si Scapper to? Dahil siya na lang yung hindi pa napapakita na malapit kay Roger. Isa to sa mga front fighter ni Roger noon at marami din alam sa nangyari sa Last Island. At ito pa, kaya ako siya naiisip na babagay sa Elbap arc ay parang yung skills niya sa labanan ay pumapareha sa mga Vikings na ito nga yung pinagbasehan sa mga suot at culture ng Elbap. Tulad na lang ng mga weapons ni Scapper, 'di ba? Mga axe, dalawang battle axe pa ngayon. Hindi natin nakita kung paano lumaban si Scapper o ano ang mga tawag niya sa mga atake niya, 'di ba? Kaya baka si Scapper talaga yung maipakilala at malaman natin yung storya niya. Nakaka-excite yan. Balikan naman natin sila Luffy doon sa Elbap. Napansin nyo ba nung nakaraang chapter na may mga nabanggit doon yung ibang giant na parang mga gods o mga parang sinasamba nila doon? Kahit hayop nga, tingin nila mga god yun. Pero may isa
bigla akong natandaan. Ito yung sinabi ng isang giant. Nabanggit niya to nung nangyari yung kaguluhan at pagkasunog doon sa gubat nila. Ire-report niya daw yon sa Great Sun God nila. Bigla akong napatanong. Pero balikan na lang natin yung tanong na yan mamaya. Nakita natin sa nakaraang chapter na marami nga silang nababanggit na gods doon. Kahit nga mga hayop, diba, ginagalang nila. Mukhang sa next chapter at sa mga susunod pa ay isa-isa nating makikilala yung mga gods na yan o mga sinasamba ng mga taga-Elbap. Kasi ang kultura nila nakabase sa Norse mythology. Maraming gods ang nasa Norse. Ilan dito sila Thor, yan si Loki, si Odin, marami. Kaya ang nakaka-excite dito, baka maipakilala yung mga gods na yan sa Elbap art. At yung tanong kanina na sino yung tinutukoy na Great Sun God ng Elbap, ay di kaya may peking Sun God na nandun sa Elbap? Sino kaya yung nagpapanggap na Sun God na yan para sa mga giant? Kasi diba si Nika ang kinikilala nilang Sun God talaga. Baka may nagpapanggap na Nika sa Elbap. Nako, sino kaya yan? Hula ko nga dyan yung Prince Loki o King Loki na siya ngayon. Malalaman natin yan sa parating na chapter dahil si Luffy nga ay nandun na mismo sa lugar ni Loki. At speaking na makikilala pa natin ang Elbap, ay gusto ko din malaman kung ano yung Yggdrasil tree na sinasabi ng mga giant. Panigurado na ito yung pinapakita na napakalaking puno kapag nababanggit nga yung Elbap. Yung Yggdrasil tree kasi ay nasa Norse mythology din yan at yung puno na yan nagre-represent sa 9 realms ng Norse. Kumbaga parang iba't ibang mundo ang nakapalibot doon sa puno na yon. Posible to mga katambay na may parang mga malalaking bayan o bansa ang nasa loob ng Elbap. Kasi diba lugar ng mga giant yan, hindi pwedeng maliit lang yung Elbap. Dapat napakalaki nito. Siguro ito yung pinakamalaking lugar sa mundo at yung Yggdrasil tree na nakita natin sa nakaraang chapter ay yun yung sentro ng Elbap. Pero may mga nakapaligid pa dyan na mga bansa o lugar. Kasi yung Elbap hindi yan nakokontrol ng world government. Parang Wano yan pero mas malaki sa Wano. Ang rason ng Marine sa Wano kaya hindi pa nila makontrol yon ay hindi nila alam kung gaano kalakas yung mga samurai na nandun. Ibig sabihin medyo alanganin sila na pasukin yon kasi baka mayari sila. Ganto din ang lagay sa Elbap. Panigurado na kaya hindi nila mapuntahan kasi nga hindi nila kakayanin yung mga nandun. Yung mga giant mukhang isa lang yan sa mga haharapin nila sa Elbap. Kasi nga panigurado na hindi lang lugar ng mga giant yan. Parang mixed race o iba't ibang lahi ang nandyan sa Elbap. Natandaan nyo ba yung sinabi ni Big Mom noon na gusto niyang mangyari ay iba't ibang lahi nga yung nasa Totoland niya na mukhang gusto niyang gayahin yung nasa Elbap. Nako, marami tayong matutuklasan at malalaman sa Elbap art. Kapiraso pa lang yung alam natin sa lugar na yan. Naiisip ko nga na kung babase talaga sa 9 realms ang Elbap, yung mga giant na nakikita natin ngayon ay hindi pa talaga yan. Yung mga naninirahan doon. Hindi lang lugar ng giant ang Elbap, kung hindi halo-halong nilalang at mga lahi ang nandyan. Giant, iba't ibang hayop, yung mga dwarves sa Dressrosa, baka meron din yan sa Elbap. Ang mga Lunarian, baka doon din galing o meron pa nga hanggang sa ngayon. Ang lahi ni Kaido at ni Yamato na Oni, baka doon din nagmula. Netong mga parating na chapter at sa susunod pa, nako, exciting yan. Marami tayong malalaman at matutuklasan dyan sa Elbap. Abangan natin yan mga katambay. Sa mga nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga paparating na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ang mga posible nating makita sa paparating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!